Alam niyo ba ang pagtatangka at paano ninakaw ng Israel ang isang eroplanong MiG-21 mula sa Soviet noong dekada 1960? Ito ang naging isa sa naging susi sa pagpapalakas ng Israel sa kanilang puwersa na ngayong isang malaking problema. Noong 1960, ang mga Soviet-built MiG-21 jet fighters ang pinakamodernong kagamitan sa militar at ginagamit ito ng mga Arab Air Force at mga kaalyado ng Soviet sa Asya para sa kanilang mga kalaban laban sa mga bansang kakampi ng Estados Unidos. Kasama dito ang Israel na napapaligiran ng mga malalakas na bansang Arabo. Ang mga eroplanong MiG jet fighter ay ginagamit ng mga Egypt, Syria, Jordan at Lebanon na dati nang nakipaglaban sa Israel sa mga nakaraang dekada. Dahil sa mas modernong teknolohiya ng eroplanong ito, nais ng Israel na makuha ang isang gumagana at operasyonal na MiG-21. Nais nilang pag-aralan ang teknolohiya at ang mga kahinaan nito upang mas mapaghandaan ang kanilang mga kalaban sa himpapawid. Hindi lamang ang Israel ang may interes dito, pati na rin ang Estados Unidos na nais makakuha ng isang halimbawa ng mga Soviet jet fighter planes. Sa taong 1962, unang sinubukan ng Mossad ng Israel na makamit ang kanilang layunin. Pinadala nila ang kanilang mga tauhan sa Egypt na pinangunahan ni Gene Thomas, isang ahente ng Mossad. Ang kanilang plano ay hanapin ang isang Egyptian pilot na makakabili nila ng $1 million. Ang hangad lang nila ay ang piloto mismo ang magdadala ng eroplano patungo sa Israel. Nakahanap sila ng isang Egyptian fighter pilot na nagngangalang Adib Hana, ngunit ito ay nagsumbong sa pamahalaan ng Egypt sa halip na sumama sa kanilang plano. Dahil dito, nahuli si Gene Thomas at ang kanyang 5 kasamahan. Pagsapit ng Desyembre 1963, sila ay binitay kasama ang 2 pa, habang ang natitirang 3 ay ikinulong. Noong 1964, sinubukan ulit ng Mossad na hanapin ang kanilang susunod na target. Nakilala nila si Captain Muhammad Abbas Helmi, isang Egyptian pilot na maaaring masuhulan dahil sa hindi pagkakaunawaan nito sa kanyang mga pinuno. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, natagpuan si Helming patay sa South America. Hindi malinaw kung sino ang salarin, maaaring ang Mossad o ang mga pinuno ni Helmi. Noong 1965, nabigyan ng oportunidad ang Mossad nang malaman nila ang 15 opisyal ng Iraqi Air Force ay pupunta sa Amerika para sa pagsasanay. Nabuo ang Operation Diamond, isang misyon ng Mossad na naglalayong makakuha ng mga Soviet-built Mikoyan Georgievich MiG-21, ang pinakamahusay na jet fighter plane noong panahong yun. Isa sa mga layunin ng operasyon ay ang pag-aaral ng disenyo ng eroplano. Sa mga naunang pagtatangka, nabigo ang Mossad na makakuha ng MiG-21. Subalit sa tulong ng isang Iraqi na may codename na Yusuf, nagtagumpay ang Mossad na mailipat ang MiG-21 sa Israel. Ang eroplano ay pinag-aralan ng Israeli Air Force at ginamit upang sanayin ang mga Israeli pilot. Sa labanan sa Golan Heights noong 1967, nagpatumba ang Israeli fighters ng 6 na Syrian MiG-21 nang walang pagkawala. Ang MiG-21 ay pinautang rin sa Estados Unidos para sa pagsusuri. Sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, ang mga detalye ng operasyon ng Mossad para makakuha ng mga piloto at mga eroplano ng mga kalaban ay mas malinaw nang lumabas. Una, ang 3 Iraqi pilot na pinuntahan ang mga agent ng Mossad ay sina Captain Shaker, Mahmoud Yusuf, Captain Muhammad Raglob at Captain Munir Redfa. Sa pag-uwi ng 3 sa Iraq, sumama ang kanilang mga kasintahan na mga Mossad agents. Ngunit ang operasyon na hindi naging maganda para kay Yusuf, na tinanggihan ang alok ng Mossad at pinatay sa isang bar. Si Raglob naman ay nakatakas mula sa mga kasamahang Mossad at nakapagtago, ngunit pinatay ng 2 lalaking Mossad sa Germany. Sa huli, si Redfa ang pumayag makipagtulungan sa Mossad matapos ang usapang may kinalaman sa kanyang pamilya bilang pagsasakripisyo. Tinanggap ni Redfa ang alok ng Mossad at tumungo siya sa Europe upang makipagkita sa iba pang Mossad agents. Doon ay inalok siya ng $1 million, Israeli citizenship at full-time employment. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Kasama rin dito ang kaligtasan ng pamilya ni Redfa sa pagpunta ng Israel. Pagkatapos nito, pumunta rin si Redfa sa Israel para makita kung saan siya lalapag. Nakausap din niya ang dating Israeli Air Force leader na si Major General Mordecai Miatihod.
Nagulat si Redfa dahil alam na ng Israeli ang mga detalye tungkol sa paliparan kung saan siya nagtatrabaho. Maraming Mossad agents ang nagpunta sa Iraq para tulungan sa paglilipat ng pamilya ni Redfa na hindi nila alam ang totoong misyon. Hindi nila sinabi sa pamilya ni Redfa ang kanilang ginagawa upang hindi magkaroon ng hadlang ang kanilang misyon. Ang asawa at mga anak ni Redfa ay unang pinapunta sa Paris nang walang kaalam-alam para magmukhang nag-out of town lang sila. Sinabi ni Redfa at ng Mossad na nagta-travel lang sila out of the country. Tinulungan ng Mossad ang 17 miyembro ng pamilya ni Redfa na mailikas sa ligtas na lugar. Ang ibang mga kamag-anak ni Redfa ay dinala sa border ng Iran at tinulungan ng mga Kurdish guerrilla na makatakas patungo sa Israel. Pagkatapos ng 3 araw noong August 16, 1966, nang masigurong ligtas na ang pamilya ni Redfa, sinakatuparan ni Redfa ang kanyang misyon. Tumakas siya papuntang Israel gamit ang MiG-21. Sa paglipad niya sa hilagang Jordan, na-detect siya ng radar ng Jordan. Naalerto sila at inakalang ito ay eroplano mula sa Syria. Pero sinabi ng Syria na ang kanilang mga eroplano ay kasalukuyang nasa training mission. Dahil dito ay malayang nakadaan si Redfa sa Jordan at nang makarating siya ng Israel ay sinalubong siya ng 2 Israeli Air Force, Dassault Mirage 3, na siyang nag-escort sa kanya papuntang Hatzor Israeli Air Force Base. Dito ay nagtagumpay ang misyon ni Redfa at ligtas nito na nailapag ang eroplano sa paliparan. Pagkaraan nito, nang ma-interview si Redfa tungkol dito ay sinabi niyang saktong last drop ng fuel nito ang natitirang nagamit niya sa paglapag. Samantala, sa mga panig naman ng Iraq, nang malaman nilang napasa kamay na ng Israel ang sample ng MiG-21 ay hindi na sila nagulat dahil ine-expect nilang hindi titigil ang Mossad sa kanilang misyon. Nagkataon lang na nasa ika-4 ang pangalan ni Redfa sa listahan ng Mossad at nagkataon din na pumayag ito. Naisip daw kasi ng Iraq na kung sakaling hindi man pumayag si Redfa, ay siguradong pinatay din siya at magpapatuloy ang Mossad sa susunod nilang prospect. At dahil lang ito ay hindi pinarusahan ng Iraq ang mga naging leader ni Redfa. Dahil nakuha ng Israel ang MiG-21 na pambato ng Russia at ng mga kaanib nitong mga bansa, ay nalaman nila ang kahinaan at kalakasan nito. Napabilib din sila sa kagandahan ng MiG-21 dahil mas madali at mas mura daw ang maintenance ng eroplano. Ang kaalamang ito ang nagbigay tulong para manalo ang mga Israeli pilots sa kanilang pakikipaglaban sa mga MiG-21 ng mga Arab countries noong 1967 hanggang 1973. Noong January 1968 ay iniloan ng Israel ang MiG-21 sa Amerika dahil maging ang Amerika ay nagkaroon ng pagsisidhi na mapag-aralan ang MiG-21. Ito naman ay kasali sa operasyon ng Amerika na tinawag nilang Half Donut kung saan ang kanilang mga pinag-aralan na eroplano ay kanilang itinatago sa Groom Lake na mas sikat ngayon sa pangalang Area 51. Sa ugnayang ito ng Amerika at Israel ay nabuo ang kanilang pagkakaibigan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa ginawa ng Israel? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.